Hoy, bakit daw ganun yung kick-off rally ni Atty. Lenny? O bakit? Ang saya-saya, di ba? Parang High School Musical. Magandang hapon. Magandang hapon. Yan, gusto ko lang pabutan ng greetings at sa Goyang School officials headed by Dr. Cona, Dean San Pedro, Ma'am Chanito Romeo, si Head ng sa Goyang Student Affairs Services. All the student leaders who are here with us this afternoon, magandang hapon. Magandang hapon po. Ang sabi ng invitation, inspirational po. Di ko alam kung paano ko mag-inspire. Pero siguro pupuntan ko naman sa sabi ni Sir. Napakayunod ang CCM. Napakayunod. Sana ang konsepto nito kapagayon, kapag physical. Dahil ang physical aspect sa Roxanaya na parte ng pagpapagayon ng dawa anuman, whether infrastructure or tao, ang physical, ay nga niya siguro kabangaan ng evolution. So, pagpapagayon, pagpalutang sa sukul na magayon ang isulahan. Ang primero, na nagpo-produce kita ng mga estudyante na equipped sa real world. Pag sinabi ng equipped sa real world, gabos makakakuha ng mahay ng trabaho. Di ba kung underemployed? Madali lang sabihin mo, gabos kayo estudyante may trabaho after. Pero ang permanent sukul, si employment ba nila appropriate sa kurso na pigting nila? Ano? So ang permanent sukul yan, si mga estudyante ba dahil pa sa CCM, nagparay pa si buhay nila sa mga pamilya nila. Yan ang number one na pamantayan kang pagayon na eskwelahan. Ang physical aspect, mas support services na lang yan. Ang physical, mahalaga para tawanan ka magkomportableng lugar para mag-aral. Pero ang support sa teachers, support sa gamit, support sa methods ng pag-aaral nito, support sa kadapat ng ibang mga bagay, para itong metric na gusto kang ma-attain, ma-attain na. Katwa, talking about metrics, paano ito masasabi na matibay ng student leader? O paano ito masasabi na matibay ang isang organization? Ang number one na pitfall, kang nakakol ng organization sa mga opisina, lalo-lalo ng mga opisina ng gobyerno, na-equate nila ang tibay sa kadakulan ng activities. Pero nalilito man nila sa ulo, kung si activities pang-ilibo nila, nagtatao ka si desired na results na sirason kung natin yung activity. Hindi ko alam kung napalibo. Nagiging mo kita yung activity dahil may gusto kita yung targets kita na gusto ma-achieve. Pero ang kadalasan na kanakal na bakulang organizations, pati mga opisina ng gobyerno. Ang kadalasan na nagiging mo yung activities para ipapiling na active ang organisasyon. Pero mayo man, hindi man susubol kung si goals na achieve. So ang sunod kong wish sa inyo, sana as student leaders, pwedeng ang mindset nito, pwedeng nagpupuon, dahil kulos magplano ng activity. Bago magplano ng activity, may plano niya tatang ko din. Pero bago magplano ng activity, dapat may needs identification mo na. Ano si needs ng mga kag-eskwelahan? Ano si needs ng estudyante? Dahil pagkatapos ng needs identification, ang permit kong suggestion, bago magplano ng activity, mag-jump na tulo sa dahil sa needs na ini, ano si goals na gusto nang achieve? Iyon yan sa outcomes. Paminsan, most of the time, na nalalaking na kita duman sa kasibutan. Pero nalilin naman akong tatlo talili ko activity. So, pero sa opisina sa Office of the Vice President, ang kwarta, pero ang resources, pero lang. So, ang permit na po, how do you maximize the little resources that you have? But ang classical planning ta, needs-based, outcomes-oriented na ma-maximize na ang kwarta. Pero kung gusto na magpapurulog-purulog sa loob, permit ko lang naman. Dapat kita gusto dibuhol. Pero dahil ang resources per scarce, dapat nakaplano. Tagulan sa mga gusto kang dibuhol, alin daw tuman si kaikuhan tang i-prioritize? Kaikuhan sila i-prioritize dahil sila si matulog sa tuya tuman sa desired outcomes na. So yun siguro si pinaka-i-share ko as far as si planning is concerned. Dapat ang pag-isip kang activities pinakahuli. Sa planning process kaya, pero pagkawa siya. Pero ako, what has worked for me, pwede siya pang-huli. Iniinom si needs, sinusunod si goals, saka sa activities. Pagkawa, ano ang ma-advise sa young people? Yan. Lalo na sa mga leaders. Kang naging vice president ako, I work with a very, very young staff. As in, ang average age ng kaopisina namin 26
years old. Kadanglan sa mga hinakaya ni fresh graduates. And that was deliberate. Dahil na deliberate, dahil habuo ko na mga staff ako sa mga ka-generation ko na set na ang mga ways. Ano? Sinabi ko, set ang mga ways, karaluyo na sa gobyerno, na habuo na buksan ang isip nila sa mga makabagong paaki ng pag-govern. So gusto ko mga open. Gusto ko mga open dahil bukas pa sila. Idealistic pa sila. Very creative, very innovative. Kaya kami sinasabi sa inyo dahil yung power ninyo ang sa inyong pagka-open. Pero, ano ang nakaka-restrict sa mga aking na maging creative? Number one, mayong kumpiyansa sa tibay. Pero yung may pagduda, pero ngayon ay kuyan kaya. Dipisino mo niya yan, mas matibay sinas ako. Sasabihin ko sa inyo, naging VP ako, kadakot na rin mas matibay sa ako. Pero din ako sa kuya sa opportunity, pero pag tinatawag sa inyo ang opportunity, nakukulog siya sa lahat mo, ano pinipukul mo? Sasabihin mo, hapon ko kaya, dahil mas matibay sinas ako. Dali. Pero mapupuan ka na i-approximate si expectation sa inyo kang eskwelahan o kang tao. So that was what I did. So, pinagsisihan ko na gabos aking isipan ako ng ako. Nabisto ang office of the Vice President at ako Vice President na pag-ibay ng opisina. Pero din ako ang pinupuri. Pero ako ito ako. Nangyayari si mga creative ng mga programa dahil sa very young staff. Ang kaipuhan lang, kami mga kurang, sir, nagdanong ka, ang ko lang. Kaya mga kurang, ako kung kita sa inyo, pabinsan-binsan. Dahil may tendency ang generation bilang kami ang masusunod dahil mas matibay ng media, yun ito. Ang mga aking ko niyan sila, mas matibay na sa ito. Kaipuhan lang ka mong ma-empower. Ano? Kaipuhan mong ma-empower. Pag tulad ka mo sa tibay dito, kiyakan na lang ka mo. Pag tayo pwede lang, isasabihin ko tayo pwede. Pero tayo pwede na kung anong bibigod. Kamu ang mag-isip, basta ang result na kaipuhan ka ini. And it turned out that we were able to do a lot of innovations to the office dahil sa very young staff. Kaya ang number one advice, believe in yourself. Tapos number two, power is in your hands. Ano? Pero ito ang third and last advice. Na nahilig ko na medyo common siya sa mga open kong staff. Nasa hilig ko, disadvantage siya kung daing mo malabanan. Ang pagtulong, majority ng mga open kong staff, mga very emotional. Madaling ma-offend, dinadrama ka boss, pero madaling ma-depress. So, kung ako Vice President, I put my foot down. Pag maralis ako na nagre-reklamo na na-offend siya, o pag maralis ako na nagre-reklamo na sad siya, hindi ko pag-entertain. Dahil sa hilig ko, kaipuhan mas maging resilient ka para sa sarili mo, bako para sa ano? Kami mga kurang, halin kami sa School of Hard Knocks. Pagpamarayaan na lang kami ng mga kurang mo. Mayo kami space to over-dramatize things. And sa hilig ko, si Generation Me, iyong man yan si power. Pero ang Generation Me, iba na kaya sa klase ng parenting. Bako pa rin ang kasalan dahil na kind of parents that we are sa inyo, iyong ang nag-break itong emotional na mga aki na madaling ma-offend. Pero sasabihin ko sa inyo, pag madaling ka mo ma-offend, lugi ka mo. Ano? Naghihinanakit ka mo sa mga bagay na hindi ka mo dapat maghinanakit. Kaya dapat, sinasabi. Ano? Kadakil mga bagay na papalampasun, not for the sake of others, but for your own sake. Ano? Siguro, sabi ng mga staff ko, after I finished my term, it was the best advice that they had. Dahil naging mas resilient sila. Dawang ko lang ang buo, sige man nilaray para trabaho. Ano sa mga no excuses? Pag hindi ka mo pwede magsabi, hindi ka mo na matrabaho, ito na ako ang mo. Dapat mo, mapunto para sa iyo. Pag nagpunto ka, makuwalat ka. Kaya siguro ang pinaka-advice ko ako yan, in our lives, lalo po mga estudyante makita, kadakong difficulties, kadakong heartbreaks, pero ang pinaka-kaipuhan na value, bakong intelligence, pero grit. Ano ang grit? Itong dapat may sige lang sige. Ano? Mas ma-asenso sa buhay mo sa pinakamatali. Pero ang na-asenso sa buhay sa pinaka-disiplino. So you have to bear that in mind. Your student leaders. Kaya dito asahan na ang gabos ng mga members nito gusto ka mo. Pero may mga members na muna ako sa inyo. And that's okay. Pero hindi na iwalog sa muna ako sa inyo. Kung marami nang iiwan kung tayo ako ulit na sa inyo. Where they are coming from. Tapos ang patuwa, be fair. Ano? Maging disiplina
pero maging fair. Dapat minsan kita mga leaders, ay tawag ko, ang VP ako, identify ko na sa matitibay magtrabaho. Pero hindi ko sasabihin mo na isang itsakwera ko sa mga lalo trabaho. Dapat sasyagaan mo na makakakonsin na. Dapat nakakakonsin na ang mga ng organization. So, they need to live mo naman rin. Minsan isipon na unfair pa naman rin. Dahil sinasakutan ako, di mga bagay na hindi manliligo kung sa pagsakot sa nakakakonsin ako sa ko. Kung big pa namin tweet ko, tapos na fake news laban sa ko. Siguro, depressed na ako. Pero, dahil kung ano na yan, sige ka natin sige, na dapat, nagmigulipin sa sabi, drown out that noise around you, focus on what you need to do. Dahil kung gabos na rin ikakaraot kang buot nindo, lugi ka mo. So, yan siguro ang pinaka-advice ko sa leaders, dahil imposible na gusto sa inyo. Pero may take ako sa mo. Paminsan, unreasonably, take ako sa mo. Pero, normal yan. Ano normal yan? Kaya kung na ma-manage nito well, paano din mo manage well? Less emotions. Be kind, be fair, pero bawasan ang pag-emote. Ano, do not over-dramatize your feelings. Dapat may over-dramatize ang feelings kasi ano din? Kabuang mo. Kabuang man si pinakasayaan mo. Kabuang mo. So siguro dyan ko na pupunduhin. Kaya ako nagtutupod na may leaders na board leaders. Kaya ako kayo nagtutupod. Ang leadership, gabos kita, ikaw ang innate na leader sa sarili. Nasa sa tuya kung paano kaya ng nurture. Ano, dahil sabihin mo na siya kaya board leader ako masusugod. Kung ikaw masusugod na tao ako yan, kung makapuntigo ako gusto mong kaklase ng elementary sa high school, masusugod ako maral. Pero matutulak ako sa sitwasyon na kami ulit ang sugod. Dahil may nag-aasa sa akin. So I wish you all the best. Pag ako ang na-elect bilang mayor, you can expect me to be more involved. Katuwang nito ako sa pang-ayos ng CCN. Katuwang nito ako sa pag-siguro na na-achieve kasi goals na. Sinasabi ko lang, nalayan ang pipilita. Dapat pinagtatrapabuhan ng goals. Ano? Mabuhay ka mo, good luck. O ayan na. Kung Fu fighting! Ayan nga mga bata helmet, isa yan sa mga patunay. Jogapar, yung video na yan na hindi na kailangan yung mga traditional na political speeches. Diba sa kasi tayo mga bata helmet, nagsisirculate ngayon sa social media na yung kick-off rally daw ni VP Lenny sa Naga ay parang musical ang dating kasi kantahan. Very, very light. Sayaw, ha? Hindi yung traditional na political speeches yung maririnig mo. Bakit nga ba? Kasi nagawa na yan ni VP Lenny. Nagawa na niya yung mga bagay na naririnig nyo sa ibang mga politiko. Nagawa niya at nagagawa at ginagawa na niya yan noon pa. Ano pa kailangan nating marinig, di ba? Kagaya ng mga ibang politiko dyan. Katakot-takot na mga kung ano-anong litanya. Pero pagdating naman na kailangan mo na sila, nasa na sila. Diba? No. Yung nagbubudots? Meron ba siyang... Uy, may bago na ngayon eh. Oh, may bago na. May bago na Depektibo! May plataforma ba? Hindi, baka busy yun. May plataforma? May pinapangako ba? Yung plataforma daw, saka na yun kasi wala pa naman daw doon. Sige, jacket yan. Diba? Pero ayan nga mga batang helmet, diba? Super chill-chill lang yung kick-off rally ni VP Lenny sa Naga dahil nga, good vibes and positivity dahil matagal lang niya nagawa at nagagawa at ginagawa yung mga bagay na naririnig natin sa ibang mga tumatakbo. Yung mga pinapangako nila nung mga nagbubudot, si mga depektibo. Oh. Pinapangako pa lang nila yon. Nagawa na yun ni VP Lenny. Dati pa. Nagawa na. Nagawa na, ginagawa at ongoing pa yung mga projects, o diba? At nagbe-benchmarking pa. Yes! Yan yung hindi mo kakikitaan sa ibang mga tumatakbo ngayon, yung mag-benchmark, just... Bigyan ng jacket yan! Pag-iisipan pa lang. Oh, meron wala ba? ang plataforma kasi nga daw, wala pa naman daw doon. Huh? Wala. Pagdating mo doon, saka mo palang malalang, ay may baha. Paano yun pag may baha? Saka na daw, saka meron naman daw yate. Ha? May yate? Ay, sasakay nga pala doon, magpapamunti. Yeah! Papakain ng isda. Ay, isda na naman. So, ayan nga mga batang helmet, invite na si VP Lenny Bidjogapar, no? Diyan sa pagtitipon na yan. Grabe talaga. Yung mga maririnig natin, yung mga mapapanood natin kay VP Lenny, talagang
wow. Wow! Diba? Talagang kakahugutan natin ng inspirasyon. So, kung nagustuhan mong video to, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga ina-upload po namin. Picho Cooper. Yes. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi ko sa buhay na nag-helmet din ang bukid tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo! Bagong Team Naga! Yun, Jogapur. Ano ulit? Ang bagong Team Naga! Kay Lenny Robredo! Angat buhay lahat! Second voice na yun. Sino ba yun?